Ano yan? CBR 400. Ah, putik. Kulay, may harang. Kulay orange ha. Tapos nakalagay dyan, ayan, nutrition box. Kaya pala kulay orange. Alagyo talaga itong mga ito. Anong to? Total fat. Eh, madilim na. Hindi na makita. 11 grams. Ah, bucha. Lipat-lipat. Eh, yan. Calories 160 ah. Tain talaga. Ito, mukhang papalitan to ng vacuum na lang na pump. Tulad mga ginawa ko sa mga CBR. Ito tunog-tunog. Wala. Video ko muna tong ano. Ito yung dati nakakabit na main. Sorry, lobat na eh. 120. Makikita ko ba? Nalobat eh. Ah, pucha, maano tayo nito. Yo, 120. Yung kinabit ko ito 1,000. Hindi, 100. Yan. Ito, papalitan ko na rin. Yan. Ito, lambot no. Ha? Good shit ah. Kasi yung ginawa kong port, yun oh. Ito nyo ba yun? Yan. Vacuum port. Ano ba ito? Yan. Siyempre may problema pa rin ako dito. Pakita ko lang yung vacuum. Vacuum operated na, wala na tong pump. Yung pump disable ko. Yan. Para hindi na siya gagamit ng pump. Naglilik yung gasket sa carb. Mamasa eh. Sorry, hindi ko na mailawan. Lobat na eh. Naka-vacuum yun. Tapos yun dun. Ginawa ko halit. Tapos ito palitan ko na. Lambot na yan. Bago yung kable yun. Lambot. Problema, ayaw niya ng ano, ayaw niya nang bumaba ng minor. Yun, hindi na umuuntog yung stopper doon. Ang umuuntog na yung butterfly. Yun yung tumutunog. Hindi na yung stopper. Ang putik. Kasi mas charging, may problema pa. Hanap yan. Bak nasing ulit yung card. Tingnan ko kung may bababa ko pa yung minor. Tapos yun, kailangan palitan ng gasket. Ayun, naglilik na. Tsaka yun, yung tornilyo dito sira eh. Nilagyan lang ng bolt, tapos nilagyan ng nut. So yun yan, naglilik eh. Baka kailangan palitan ng gasket. Buti meron pa akong mga ano ba tawag dyan? Gasket. Wala na, ano na pala ito eh. Nipis na eh. Ano yung setup dito? Rectifier, aha. Kailangan hiwalay ko eh. Oho, putik. Ito, pakita ko, ang click naman. Ngayon palang under. Ayun o, click eh. Mas mababa na yung ito.
titignan ko yung throttle response pag ano, kasi malamig pa eh. Ngayon pa lang umandar. Kailangan ko muna hiwalay yung sa stator 3-phase, tapos sukatan ko to kung gumagana to. Pakita ko yung sa may 3-phase. Ito, dinuot ko na, no? Pakita ko yung kulay. Isa, dilaw na, no? Iba na yung kulay, eh. Isa dilaw, isa kulay tanso. Diba? Makita ko yung setup na ginawa ko. Ito, dinugtungan ko na yung 3-phase. Ito. Nakabalot na rin. Naka-crimp na rin yan. Tapos nag-setup ako ng pang test. Ito. Ito yung output. Ito na natin yung nangyayari. Magana. Ito, pero ito ko na rectifier. Okay na siya. Yung problema ko ngayon ay yung ano nga pala, nilipat ko na yung filter na doon na sa kabilang. Kanina nandito sa ilalim, lagay ko na doon sa ibabaw para sure na papasok. Tapos may issue pa rin dito, yung coil alakteting. Yan yung isa nakaubad, kaya pala bigla na mamamatay. At helix to pakita ko yung setup na yun. Ayan, 13 point something to. Pabuksan na ito. Kunti lang siya. Ito ito. Naisip niya dati bumabagsak na yung pagtahe pag binuksan yung pan. Ito yung switch ng pan. Babalik pa to. Babalik pa kasi papaharness pa to eh. Tsaka ayusin yung mga pwestuhan eh. Mga yun eh. Yung mga pwestuhan ng coil. Papakita ko lang. Starter relay. Tapos yung rectifier nilipat kong pwesto. Tumatama pala dito sa gilid. Tumatama siya dito sa gilid. Ilagay ko na lang sa ilalim ng upuan. Yung mga lumang pesa dito sa loob. Basura. Sablay itong ano, pan? Gagawa na ng kuryente. Tingnan mo, pag binuksan ko yung fan, tapos papatayin ko to. Ayan, daan-daan na mamatay.
pinatay ko naman, nakapatay yung fan. Napatay agad eh.